Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Manila Bulletin tungkol ito sa pinakamababang survey ratings na natanggap ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang administration and sa kasaysayan ng bansa. Ito, Marcos administration hits record low satisfaction rating, weakest since 2010, survey shows. 2010, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo ito. Mababa ang rating ni Gloria noon. Ito, kaparehas na. Sobrang baba. Results of the March 24 to 31 survey of SWS. Okay? Ang SWS is iyan na ata ang pinakamatagal na survey group sa ating bansa. So very credible ang SWS. So March 24 to 31 show the administration's net satisfaction rating falling to a poor level, negative 13%, sharp 27-point drop from the moderate positive 14 recorded in November of 2025. Laking binagsak, ano? 27 points. Grabe. So ito, ikumpara mo doon sa Pulse Asia ba yun? Tama? Yeah, Pulse Asia, negative 15. So halos itong dalawang credible survey group, parehas ang sinasabi. 2 points lang ang diferensya. So ito na yung tunay na sentimento ng taong bayan. This is a record low for the Marcos Jr. administration and the lowest in 16 years since the bad negative 45% net satisfaction rating in March of 2010 under the Arroyo administration. Yun po ang payag ng SWS. Ano ba? Okay, the survey found that 32% of the adult Filipinos were satisfied with the administration overall performance, while 46% were dissatisfied and 21% were undecided. So, i-minus mo, 46 yung dissatisfied, i-minus mo 32 sa ano is dapat sana ano ito 14% negative. Grabe. Admin gets loan very good rating on education and poor on economic concern. Yan lang. Ang mataas lang na rating nila is on education. Ano pa? Oh, economic concerns, very poor. So, lowest ratings were recorded in fighting inflation. Negative 15%. Ang taas na kasi ang bilihin ngayon. Kami ngang mag-asawa, nararamdaman na namin yung bigat ba? Panahon ni Tatay Digong, yung 1,000 pesos namin, mabigat-bigat na yung mabili namin. Ngayon, kakaunti. Magbili kami ng gulay ngayon, kakaunti. 1,000 na. Yan na po ang epekto ng inflation, yung sobrang pagbaba ng value ng ating pera, kakaunti ang nabibili. Yun, mahina ang ano. Ensuring that oil companies do not take advantage of oil prices, negative 12%. And eradicating graft in corruption in government, negative 10. So, the first quarter 2026 SWS was conducted through face-to-face interviews with 1,500 adults reviewed nationwide. And hindi nakalagay dito, I believe ito is
non-commission survey. Hindi na lang binanggit. But karamihan kasi ng survey ng SWS, non-commission. Kasi parang public service nila ito. Kung binayaran, parang sabihin mo na may pinapaboran. Kung sino ang nagbayad, yun. But ito is a non-commission survey. So, ulitin ko ano na ngayon ang paliwanag na naman ni Auntie Claire? Sigurado may rason na naman siya diyan. Bakit ang Pangulo na nagtatrabaho, nakababang rating, ang Vice President na bakasyon ng bakasyon, mas mataas ang rating. So hindi binanggit dito ang rating ni BP Sara, but I believe siya ang pinakamataas. Sa Pulse Asia, si BP Sara is nakakuha ng positive 29% na net satisfaction rating as compared sa presidente na negative 15. So itong SWS, aalamin pa natin, but again, I believe, mataas, walang tatalo sa net satisfaction ni BP Sara. Siya ang highest pinagkakatiwalaan na government official ngayon. Despite the fact na yan na ini-impeach, pinaparatangan ng nagnakaw, ng kung ano-ano. Sige, sirain nyo lang ng sirain si BP Sara. Hindi nyo, I don't know, itong administrasyong ito, hindi nila naintindihan yung kultura ng Pilipino. Na kung sino yung underdog, sino yung inaapi, nandun yung simpatya ng Pilipino. Yan ang nangyayari kay BP Sara ngayon. So, may magagawa pa ba ang Pangulo para pataasin ang kanyang numero? Sana nga, tataas pa. Magpasalamat tayo kay Auntie Claire Castro kasi habang nandyan siya, nakakatulong siya sa negative ratings, pagpapataas ng rating ng kanyang Pangulo. Kailang ang pagtaas ay negative. So, good luck po, Auntie Claire Castro at ang Marcos Jr. administration. So, BP Sara, keep up the good work po. Sigurado kayo ang panalo sa mga surveying ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan ug Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga Yero. So muna ni ang Yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang kidunig ka maama. Gabi na may kapunin na su. Limbis gani tagka. Gabi ay. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Yero. So makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. At sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa Yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghang nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, Salamat ako na gani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, ikaw- Salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh, So para makataod lang mig balay. para makabalay lang mo.
akong bana dagan man siya trabaho, busa ako na ang kamot nga magpataod mig balay nga matagaan mig yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag sa mua. Salamat kaayo.